Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Itong itong ginagawang ito ng nila defensor, ang pasimuno na naman itong linalabas na ito, mga bago na naman na pakulo, may bago na naman silang pakulo, si defensor na naman, yung pasimuno kay Gutesa. Ngayon, ang katulong niya na naman na ginagamit dito, itong attorney Libby Baligod. DDS ito, matagal na itong DDS si Libby Baligod. Ngayon, ang kanilang pinipresent ngayon, 18 na ex-Marines. Yun ang kanilang ginagamit. Mga ex-Marines daw ito. Mga kasamahan daw ito ni Gutesa. Si Gutesa daw kasi ay tinakot at ang kanyang pamilya. Pero ito daw mga ex-Marines na ito, mga naging bodyguards daw ito ni Saldico. Yun ang sabi nila. Nag-press con sila. Ngayon, galit na galit sila sa mainstream media. Bakit daw hindi kinukover ng mainstream media ang press con na yon? Galit ang mga DDS. Nabasa ko nga yung post ni Attorney Raul Lambino. Bias na naman talaga ang mainstream media, sabi ni Attorney Raul Lambino. Bakit hindi man lang binigyan ng atensyon? Bakit hindi man lang nakakuha ng space sa mga balita ng mainstream media? Yun daw press con ni Attorney Libby Baligod at saka ni Mike Defensor doon sa 18 na Marines. Eh siyempre, hindi agad-agad magbabalita niyan ang mga nasa media. Iko-confirm muna nila yan. Totoo ba ito? Siyempre, iba naman yung mga mainstream media, hindi naman yan magbabalita ng ganyan lang nang wala muna silang confirmation. Ay kilala na kasi ang mga DDS na mga fake news peddlers, nagkakalat ng fake news. Kaya ayaw siyempre ng mainstream media niyan, magiging kasangkapan na naman sila sa pagkakalat ng fake news. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, hindi natin masisisi ang mainstream media. Kilala na kasi ang mga DDS na tagapagkalat ng fake news, kaya hindi nila to binigyan kaagad ng pansin. Ano naman sila? Kung sila sana na mga DDS ay hindi nagkakalat ng fake news, kada sana press ko nila agad-agad, ilibabalita yan ng mainstream media. Ngayon, hindi binabalita ng mainstream media, galit sila. Galit sila. Anyway, ngayon pa nga lang, lumalabas na, pinapasinungalingan na ng Philippine Marines, hindi naman daw lahat Marines yun. Hindi daw lahat yun mga Marines, saka mga ex-Marines daw ang ang mga yon. Karamihan daw doon hindi naman talaga Marines. Kung Marines man sila, wala na sila sa Marines kasi tinanggal na sila sa serbisyo. At nang tinanggal sila sa serbisyo, dishonorably discharged. Doon pa lang, alam na kaagad. At saka makikita mo naman doon sa press con, habang nagpe-press con, nagtuturuan sila. Tinatanong yung isa, may hawak ng mikropono, pinasa sa isa. Ngayon nga lang may mga post na. Ang sabi, nagdadala daw na. Ito mga kabunyog, mga kababayan, itong press ko na ito nila Baligod, ngayon pa lang, unang-una pinapabulaanan na ng Marines. Sabi ng Marines, hindi daw totoong mga Marines yung mga yun. Hindi daw mga Marines yun. Mga ano daw yun? Mga Marines talaga ang iba, pero dishonorably discharged na. Wala na. Alam nyo mga kabunyog, mga kababayan, ang sinasabi kasi nila dyan, mga tao daw yan ni Saldico. Yan daw ay mga nag-escort kay Saldico sa pag-deliver ng mga mali-malitang pera. Yung dating issue ng mali-malitang pera. Ang dapat talaga nilang gawin dyan, pauwiin si Saldico. Yun. Total, kakampi naman na nila si Saldico. Di ba? Sabi ni Mike Defensor, nakakausap niya na si Saldico. Ba't hindi nila pauwiin si Saldico? Pagkatapos, pag uwi ni Saldico, yung mga ex-Marines na yan na sinasabi, magtulungan sila nila Saldico. Yan ang matibay. Yan ang matibay. Ang problema kasi, wala naman si Saldico. Tapos mayroon na naman mga ex-Marines. Ay doon pa lang sa press ko, na-obvious na itong 18 na ex-Marines na hindi nila kabisado ang kwento nila. Nagtuturoan, nagpapasahan ng mic. Nagpapasahan ng mic. At saka, alam nyo, doon pa lang sa sinabi nilang mga taong binigyan nila ng pera daw, si Laila de Lima, si Congresswoman Franz Castro, wala na. Hindi naman kapanipaniwala yun. Tumanggap daw ng mga milyon-milyong pera, laman ng maleta, diniliberan daw si Franz Castro, diniliberan daw si Arlene Brosas, diniliberan daw si Laila de Lima. Unang-una si Laila de Lima, paano mo madidiliberan si Laila de Lima? Na si Laila de Lima, ngayon pa lang naman naging member ng House.
20th Congress Senate si Laila de Lima. 20th Congress, hindi pala Senate. 20th na House Congress na House of Representatives. Ang pinag-uusapan dito, noong panahon pa ng 19th Congress, ibig sabihin 2019 to 2022 to 2025. Si Laila de Lima naging congresswoman mula June 30, 2025. Oh, ano naman nangyari yan? Doon pa lang, paano ka nagsabing nagdala kay Laila de Lima? Hindi pa naman congresswoman si Laila de Lima noon. Naging congresswoman pa lang si Laila de Lima ngayon pa lang. Di ba na-elect siya May 2025? Oh, bakit nasama doon si Laila de Lima? Oh, yan pa lang, ano na. At saka dinalhan daw ng pera sa bahay ni Marcos doon sa Paway. Hindi naman pala sa Paway ang bahay ni Marcos, sa Lawag. Oh, kaya wala na, nasisira na. Ito na naman, yung expose, yung ano na naman na yan ni Mike Defensor, wala na naman yan. Mauuwi na naman yan sa kahihiyan. Katulad na naman ang nangyari kay Gutesa. Pinipresent pa lang yung 18 na mga Marines, nagtuturuan na eh. Pero, kung talagang gusto nila kasi, na paniwalaan yan, pauwiin nila si Saldico. Tapos, si Saldico at saka yung mga Marines na yan, okay, magsama-sama sila na magsalaysay ng kanilang ano. Saka si Gutesa, palabasin na nila. O yun ang mga matitibay talaga. Nandyan si Saldico, nandyan si Gutesa, tapos yung Marines na yan. Kung totoo nga yan. Diba? Saka di ba mayroong alalay si Saldico na dalawa? Yung si Estrada ba yun? At saka yung Paul? Saka, sino nga ba yun? Yung dalawang tao ni Saldico na nababanggit sa mga, yun, dapat yun ang magsalita. Yung dalawa na yun. Ha? Oh, anyway, so yan mga kabunyog, mga kababayan, ngayon pa lang lumalabas itong niluluto na ito nila Attorney Baligod, Mike Defensor. Ang purpose talaga, unang-una, siyempre sirang-sira si Duterte dyan sa ICC hearings. Gusto nilang sirain din ang ICC. Kaya dyan sa expose nila na yan, pinapalabas nila na yung mga ICC investigators ay binigyan ng pera nila Trillanes. Nagpalit daw ng dollar si Trillanes ng $2 million. Ilan ba yun? Mga 115 million yata yun. Ngayon, ginamit daw para sa mga ICC investigators. Yun ang isa. At pangalawa, nag-deliver daw sila ng milyon-milyong pera sa mga hindi milyon. 100, ilan ba yun? 800 billion ba yun? Ang sinasabi nilang buong perang na i-deliver, billion. Parang 800 billion yata yun. Sabi nila, nung mga 18 na Marines na yun. Oh.